Hack Story presents. Ayoko. Kaya nga hindi pa ako nag-aasawa. Kasi ayaw ko pa ng alagain. Tapos ngayon, sa akin niyo isisiksik yung batang yan? Kay Kuya Eric na lang. Total siya naman ang panganay. Ayoko nga. Alam niyo namang may pamilya na ako. Tapos sa akin niyo pa ipapasa yung responsibilidad sa batang yan. Saka, hindi matutuwa ang asawa ko kapag dinala ko ang batang yan sa amin. Kay Dante na lang. Total, wala pa siyang asawa. Mas lalong ayoko. Alam mo namang, hindi magandang naging away namin ng tatay niyan. Tapos sa akin pa. Kung gusto nyo, iligaw nyo na lang yan. O kaya naman, ilagay sa bahay ang punan. Pinagpasapasahan, ipinagtatabuyan, kay sakit isipin na may kamag-anak ang batang si Desiree na kagaya niya. Siya na itong nawala ng magulang na kapatid rin naman ng mga taong yun. Pero mukhang mga wala talaga silang awa. Napapapikit na lamang si Desiree dahil hindi niya alam ang iisipin niya ngayon. Kasalukuyang katatapos lang ng libing ng kanyang ina at ama ay nag-uusap ng mga tito at tita niya kung saan siya mapupunta. Ang problema lang, ayaw ng mga ito sa kanya. Mukhang gano'n nga ang dapat natin gawin. Kasi kahit kami, hindi namin aarugay ng batang yan. Matagal na namin kinat off si Juanito. Kaya nga nagtataka ako kung bakit tayo pang tinawagan nung namatay sila. Saka, nakita mo naman di ba? Malas ang batang yun. Nang ipanganak yan, nagkaproblema ang kumpanya natin. Baka nga, kasalanan din yan kung bakit namatay ang mga magulang nyo. Parang sinaksak si Desiree sa mga naririnig niya na para bang hindi niya kadugo ang mga ito para sabihin nila ito sa kanya. Labis na nasasaktan si Desiree, ngunit wala siyang magawa kung hindi ang magpanggap na wala siyang naririnig. Ano ba naman kayo? Anong klaseng pag-iisip meron kayo? Yan ang mahirap sa inyo eh. Napakahilig yung maniwala sa mga pamahiin na yan. Pati yung bata dinadamay nyo sa kabaliwan nyo. Oh, edi kung gusto mo, ikaw mag-alaga, Darwin. Pero papaano mo gagawin yun? Nag-aaral ka pa at wala ka pang trabaho. Panghahamak sa kanya ng panganay niyang kapatid na si Eric. Oo nga, saka hayaan mo na lang yan. Hindi pa naman siya kilala ng publiko na kamag-anak natin. Kaya pwede nating iwanan yan sa bahay ampunan. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi nyo. And how could you act like nothing happened? Kuya Juanito just died. He's our brother. At ang natira na lang ay anak niya. She's related to us. Kaya bakit ganyan kayo? He's trying to be nice person naman. Ano gusto nyo gawin namin? Magluksa kami? Eh wala na rin naman mangyayari dahil patay na siya. Katangahan niya ang reason kung bakit siya nandun. Kung hindi ba naman siya nagpakaloko dun sa babaeng yun, eh di sana, maayos ang buhay niya. Si Claudine na nga ang ipinapasawa ko sa kanya. Pero mas pinili niya yung babaeng taga-squatter na yun. Dahil sa sinabi ni Dante, hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Darwin. Hindi makapaniwala na may halong galit at inis dahil sa ipinapakita nilang kawalang hiyaan. Hindi ko hahayaang mapunta si Desiree sa bahay ampunan. Sigurado akong sasama ang loob sa inyo ni Kuya dahil sa mga pinagsasasabi at ginagawa niyo sa anak niya. Hindi ba kayo naaawa? Kamag-anak natin siya. Pamangkin natin si Desiree at apo siya nila mama and dad. Ano naman kung sumama ang loob ni Juanito? Eh patay naman na yun. Saka, anong balak mong gawin? Ikaw ang mag-aalaga sa batang yan? Baka nakakalimutan mo, nag-aaral ka pa. Huwag mong sayangin ang pangarap mo para sa batang yan. Kung kinakailangang isang tabi ko muna ang pangarap ko para maalagaan ko si Desiree, gagawin ko yun. Dahil hindi katulad nyo, si Kuya Juanito lang ang naging mabait sa akin. Siya lang ang nagturing sa akin na parang may halaga ako. Kaya oo, handa akong sayangin ang pag-aaral na yan at tumigil muna. Dahil sa sinabi ni Darwin, nagalit ang ama niyang si Danilo. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng pinaghirapan niya sa anak ay sasayangin lang nito dahil lamang sa isang bata.
Nasisiraan ka na ba, Darwin? Naririnig mo ba ang iyong sinasabi? Huwag mong subukan. Dahil palalayasin talaga kita sa pamamahay na to at wala kang makukuha sa akin kahit sentimo. Pagbabanta sa kanya ng kanyang ama, pero lakas loob siyang tinitigan nito sa mata. Sige, kung yan ang gusto nyo, wala akong magagawa. Basta ako, papahalagahan at mamahalin kong parang anak si Desiree. Mga makasarili kayo, mga wala kayong iniisip kung hindi ang sarili nyo lamang. Sobra-sobrang pagluluksa ni Desiree, pero ganyan ang ipinakikita nyo. Hindi ako makapaniwala, sa pamilyang ito ako nabubuhay. Pinanindigan ni Darwin ang kanyang sinabi. Binuhat niyang umiiyak na si Desiree na kasalukuyang 6 na taong gulang bago sila umalis doon. Wala man lang kinuhang gamit si Darwin dahil ang mga mamahaling niyang gamit doon ang magpapaalala kung gaano kasama ang ugali ng pamilya niya. Yan ang pangyayari sa buhay ni Darwin. 13 taon na ang nakalipas. Ngayon, nakatira sila sa probinsya kung saan nakahanap ng trabaho si Darwin bilang magsasaka. Mahirap ang buhay pero nagpupursigi siya dahil may itinuturing siyang anak na nagpupursigi rin sa pag-aaral. Isang buong sahod mo yan, Darwin. Saka yung 2 sakong bigas. Regalo ko na yan para sa'yo. Halos mapatalon sa tuwa si Darwin nang makita niya ang sahod niya. Sumakto kasi na wala silang panggastos para sa pagkain at sa iba pang bagay. Naku, maraming salamat po, boss. Malaking tulong na po ito sa amin. Pati na rin po itong bigas. Maraming salamat po ulit. Patuloy na pagpapasalamat ni Darwin. Bago tuluyang umalis ang kanyang boss, sakto namang dumating si Desiree. Nakagagaling lang sa photoshoot ng graduation nila. Kumusta anak ko? Maayos naman ba ang naging photoshoot mo? Sakto nga ang uwi mo ngayon dahil kasasahod ko lang. Anong gusto mo kainin? Masaya niyang sinalubong si Desiree na kasalukuyang nakangiti rin. Maayos naman po ang photoshoot ko. Nakita ko po na maganda ang pagkakakuha sa litrato sa akin ng photographer. Kung ako po ang tatanungin niyo kung ano bang gusto kong pagkain, ang isasagot ko, lechong manok. Lechong manok? Ano ka ba? Siyempre, kayang-kaya ni Papa yan. Sige, samahan mo ako at bibili tayo sa may bayan. Deserve mo yan dahil gagraduate ka na. Pero bago po tayo umalis, may gusto po akong sabihin, Papa. Ano yun? Pa, valedictorian po ako. Mag-i-speech po ako. At syempre, gusto ko pong nandun kayo. Alam ko po na kaya hindi kayo makapunta nung nakaraan dahil nagtatrabaho po kayo para may panggastos tayo. Pero sana po, Papa, makapunta kayo sa mismong graduation ko. Napangiti na lamang si Darwin bago niya hinalikan sa noo ang kanyang anak. Oo naman. Siyempre. Pupunta ako dyan. Nagsabi na nga ako kanina sa boss ko bago ako sumahod at pinayagan niya ako. Pasensya na kung hindi ako nakapunta nung nakaraan. Ayokong magutom ka habang nag-aaral ka. Kaya ginawa ko ang lahat para makabangon tayo. Naiintindihan ko po kayo, Papa. Tara na po. Pag-aaya ni Desiree. Kaya naman sumakay na sila ng tricycle ni Darwin bago umalis para bumili ng lechong manok. Matapos graduate, nanatili ang dalaga sa bahay nila habang tumutulong sa bukid. 1 taon siyang tumigil sa pag-aaral para makatulong muna sa bahay at ipagpapatuloy niya na lamang ito kapag may ipon na. Anak, malapit na ulit ang pasukan, di ba? Wala ka pa rin bang nagugustuhang kurso ang kukunin mo sa college? Tanong ni Darwin habang kumakain sila ng merienda, dahilan para mapayuko si Desiree. Hindi kasi sa wala siyang naiisip. Ang problema, hindi niya alam kung kakayanin nilang kurso na gusto niyang kunin. Papa, may gusto po sana akong kurso eh. Kaya lang po, ang problema lang po, hindi ko po alam kung kaya ko po dahil hindi biro po ang tuition noon. Ayoko pong dumagdag pa sa gastusin natin dito sa bahay. Bakit anak?
Ano ba ang gusto mong kuning kurso? Low po sana eh. Bata pa lang po ako, yun na po talaga ang gusto ko. Alam niyo po ba, sa tuwing nakakapanood po tayo ng balita sa TV o kaya naman palabas, namamangha ako sa mga lawyer na ipinaglalaban nila kung ano yung tama. Tumutulong sila sa mga tao para makamit nila ang hustisya. Kaya po noon pa lang, naisip ko na balang araw, gusto ko ring maging lawyer. Pagpapaliwanag niya na nagpangiti naman kay Darwin. Ano ka ba naman anak? Kaya ni Papa yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Eh kahit anong racket, papasukin ko. Basta may maipambayad tayo dyan sa tuition mo. Kung yan ang gusto mo, kung yan ang pangarap mo, gawin mo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto kong maging masaya ka. Kaya hinahayaan kita sa mga bagay na gusto mo. Hindi mo kailangang problemahin ng tuition na yan. Ako bahala sa'yo. Basta magtapos ka lang ng pag-aaral at maging isang abogada. Hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang sarili at naluha na siya. Pero kasi Papa, mas lalo kang mahihirapan kapag yan ang pinili ko. Mas lalong madadagdagan ang bayarin natin dito. At ayoko pong mahirapan kayo. Hindi na nga po kayo nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya dahil po sa akin. Napabuntong hininga na lamang si Darwin bago niya niyakap ang kanyang anak. Kahit kailan, hindi ikaw ang naging dahilan kung bakit hindi na ako nakapag-asawa. Huwag mong isipin na naging sagabal ka sa akin. Tsaka, ano naman kung hindi ako nakapag-asawa at anak? Eh nandito ka naman at ikaw ang anak ko. Bukod doon, ayoko namang ibang kurso ang kunin mo dahil pinoproblema mo ang pera. Hindi ka magiging masaya kapag ganoon ang ginawa mo. Tandaan mo Desiree ha, lahat kaya kong gawin basta para sa'yo. Kaya kahit mahirapan ako, pag-aaralin kita para maging isang lawyer ka sa hinaharap. Niyakap ni Desiree ang kanyang Papa Darwin habang umiiyak. Habang magkayakap sila, ay may hindi inaasahang tumawag kay Darwin. Kaya naman, napabitaw sila sa pagyayakapan at sinagot iyon ni Darwin. Hello? Sir Darwin? Ito nga, tama yung nakuha kong phone number mo. Kumusta na? Si Attorney Alvarez to, ang lawyer ng dad mo. Attorney Alvarez? Ikaw na ba yan? Maayos naman ako. Ikaw ba? Bakit ho kayo napatawag? Napatawag ako kasi hindi ka pa pumupunta dito sa opisina ko. Nagre-request kasi yung mga kapatid mo na ilipat sa kanila yung pamana ng dad mo sa'yo. Sabi nila, pumayag ka na raw pero wala na magpirma. May pamanang iniwan sa akin si Dad? Totoo ba yan? Dahil kung hindi ako nagkakamali, ay galit siya sa akin nung umalis ako. Meron syempre. Mas malaki nga ang iniwan niya sa'yo kesa sa mga kapatid mo. Dahil siguro, sa'yo niya rin ibinigay ang share ni Juanito na para sa anak niya lang ibibigay. Napatigil sandali si Darwin nang maalala niya ang unang sinabi ni Attorney Alvarez. Pero, teka lang. Ano yung sinabi mo na sinabi sa inyo nila kuya na ililipat ko sa kanila ang pamana ko na iniwan sa akin nila dad? Huh? Bakit? Hindi ba? Pero yun kasi ang sabi nila. Pero wala silang maibigay sa akin na contract na maipirma mo. Sinabi nila yon? Eh wala nga akong kaalam-alam tungkol dyan. Wala silang sinabi sa akin na may pamana palang iniwan si dad sa akin. Saka kung meron man, hindi ko ibibigay sa kanila yon dahil kakailanganin ni Desiree yun sa pag-aaral niya. Oh. So, kaya pala wala silang maipakita sa akin na pirma mo ay dahil hindi mo alam. Noong 5 months ago ko pa ito sinabi sa kanila. At pinipilit nila ako ng pinipilit na ilipat sa kanila yung 50 million at mga lupa at mansyon. Pero kagaya ng sinabi ko, ay wala silang maipakitang katunayan na pumapayag ka. Dahil doon, napakuyom ang kamao ni Darwin dahil hanggang ngayon wala pa ring pagbabago
ang ugali ng mga kapatid niya. Walang puso, gahaman, at mga sakim. Pare-parehas lang halos ang lahat ng yan. Pero hindi pa yan sapat para i-describe ko sila. Pati pera na iniwan nila mama at dad, pinagdidiskitahan pa nila. Sila na nga itong namuhay ng marangya nitong mga nakaraang taon. Ang kapal talaga ng mukha nila. Gustong-gusto niyang sabihin yan, pero ayaw niya namang mag-alala si Desiree. Kailangan ko silang makausap, Atty. Alvarez. Pero bago yon, pwede ba kitang makita at makausap muna ng personal? Ngayon na sana, dahil may trabaho pa ako bukas. Oo naman. I would be happy to. Alam mo pa rin naman kung nasaan ang opisina ko, hindi ba? Aantayin kita dito ngayon. Sige, antayin mo kami. Babiyahe kami ni Desiree dyan. Yan ang huli niyang sinabi bago niya pinatay ang tawag. Desiree, anak, magbihis ka at pupunta tayo ng Maynila. Hindi mo na kailangan pang problemahin ang tuition sa law school dahil may iniwang pera sa atin ang lolo't lola mo. Sige na, magbihis ka na. Dahil doon, kaagad naman siyang sinunod ni Desiree at nagbihis na nga ito. Hindi siya makapaniwala na hindi na kailangang magtrabaho ng sobra-sobra ni Darwin para lamang may maipambayad dito sa kanyang tuition. Ngayon, kailangan na lang nitong kuhanin. Medyo matatagalan pero ayos lang para sa dalaga para hindi na maghirap si Darwin sa katatrabaho. Umaga pa lang nung mga oras na yun, kaya naman nakarating sila sa Maynila ng hapon na. Dumiretso sila sa isang bahay kung saan pumasok sila doon at nakilala si Atty. Alvarez. Dito ka muna anak ha. May kailangan lang kami pag-usapan ni Atty. Alvarez. Desiree, di ba? Kasalukuyan akong nagpapaluto ng merienda sa mga maid ko doon sa kusina. Pumunta ka na lang muna doon kapag nagugutom ka. Tumango na lamang si Desiree bago pumasok sina Darwin at Atty. Alvarez sa opisina nito. I can't believe them. Kakailanganin ni Desiree ang perang yon para sa pag-aaral niya. Tapos gusto pa nilang nakawin. Sobra-sobra na talagang pagiging sakim nila. Ilang taon na ang nakalipas. Halos 2 dekada na nga. Wala pa rin silang pagbabago. Unfortunately, wala talaga. Hindi ako makapaniwalag. Hindi man lang nila ipinaalam sa iyo ang tungkol sa pabanag yan. Anong akala nila? Makukuha nila yan nang walang pirma mo? Si Desiree, currently 19 years old na siya. Since sa akin nakapangalan yung pamanang yun, pwede ko naman yung ilipat, diba? Oo naman. Basta sa taong nasa legal age mo rin ipapasa. Bakit? Gusto mo bang ilipat ito sa pangalan ni Desiree? Oo sana. Pupuntahan ko kasi sila mamaya at kukumprontahin sa mga pinaggagawa nila. Kung sakali man na may mangyari sa akin at makomatos man ako, ay nasa pangalan na ni Desiree ang yaman na yun. Bukod doon, alam kong gagawin nila ang lahat para makuha ang perang yun. Kahit anong mangyari, wag na wag kang papayag kung sakaling dumating ang panahon na pilitin nila si Desiree. Malungkot na napayuko si Darwin dahil wala pa ring pagbabago ang mga kapatid niya. Nag-usap pa sila tungkol sa iniwang pamana ni Danilo kay Darwin. Nang halos 1.5 oras bago may pinirmahan na dokumento si Darwin na pinapirmahan niya rin kay Desiree. Matapos ang usapan nila, isinama niya si Desiree sa mansyon ng mga magulang niya. Gabi na nang makarating sila doon pero wala nang pakialam si Darwin kahit natutulog pa ang mga ito. Kung saan sumakto naman na nandun ang lahat ng kapatid niya. Flor, dalhin mo muna si Desiree sa dati kong kwarto. Kailangan ko lang makausap ang mga kapatid ko. Kaagad naman siyang sinunod ng mga maid doon at dinala nila si Desiree sa dati nitong kwarto. Pagkaalis ni Desiree, nagsimula ng magsalita si Darwin. Ate, Kuya Eric, Kuya Dante, ano bang ginagawa nyo? Akala nyo ba hindi makararating sa akin ang binabalak nyo? Pati ba naman pamana nila mama and dad sa akin at kay Desiree? Gusto nyo pang kunin?
Sumusobra na naman kayo! Hindi na napigilan ni Darwin ang kanyang sarili at nailabas niya ang kanyang galit. Noon, mas pinili niyang manahimik dahil natatakot siya sa kanila. Pero ngayon ay iba na. Dahil alam niyang para sa kapakanan ni Desiree yun. Umaasa siya na kahit konti, sana man lang matauhan ang mga kapatid niya. Bakit? Hindi nyo naman deserve yun 50 million? Para sa inyong dalawa? Habang kami, tigti 20 million lang? Sino ba kayo para bigyan ni Dad ng ganyan? Binigo mo na nga siya, di ba? Ang dapat na tagapagmana ng pamilya natin ay piniling iwanan kami para sa isang paslit na bata. Akala mo ba nakakatuwa yun? Kami na pamilya mo na iniwan mo para sa anak ni Juanito na yon. Na tinalikuran tayo para makasama yung ina ni Desiree. Paanong hindi kayo iiwan ni Kuya Juanito? Napakapapagdikta nyo. Alam nyo naman na gusto ni Kuya Juanito na maging isang guro. Pero ayaw nyo. Dahil gusto nyo, siya ang humawak ng kumpanya ni Dad. Bakit? Kasi ayaw nyong sa inyo mapuntang responsibilidad na yon. Sa kamay pangalan ng babaeng minamahal ni Kuya, si Ate Darla yon. Saka kaya naging 50 million yon ay dahil kay Desiree mapupunta ang dapat na mamanahin ni Kuya Juanito. Ano? Gusto nyo kayo lang? Aba, di kayo na lang ang mabubuhay. Masyado na kayong sakim at gahaman. Paawat naman kayo. Kung makapagsalita ka, parang nakakalimutan mo na mas matanda kami sa'yo. Matuto kang gumalang, Darwin, dahil bunso ka at mas matanda kami sa'yo. Sigaw ni Eric bago ito naglakad papaakyat sa second floor. Muwi ka na at hindi na kita gustong makita. Pagtataboy niya kay Darwin pero sinundan siya nito. Sumunod rin ang iba pa nilang kapatid habang nagsisigawan ang pinakapanganay at ang bunso sa kanila. Nakarating sila sa may terrace kung saan makikita ang swimming pool. Huwag mong takasan ang pag-uusap natin, Kuya. Bakit ba ang hilig niyo sa ganyan? Yung takasan ang problema. Sa bagay, ni hindi na nga kayo naawa sa amin at talagang ginusto niyo pa na nakawin ang pamana para sa amin. Alam mo, nakakainis ka, Darwin. At ano naman kung kunin namin yon? Tandaan mo, iniwan mo rin kami nung mas pinili mo ang batang yon kaya wala ka ng karapatan. Kaya kung ayaw mo magkagulo tayo, pirmahan mo na ang kontrata na nagsasabing ililipat mo sa amin ang lahat ng ipinamana sa'yo. Ako ang masusunod dahil ako ang panganay. Pagmamatigas ni Eric, dahilan para sarkastikong matawa si Darwin. Kahit anong gawin ko, wala ka na talagang magiging pagbabago. Kinain na ng pera yung kaluluwa nyo. Hindi ako makapaniwala na nagkaroon ako ng mga kapatid na sinasanto ang pera. Na para sa pera ay hahayaan nila na maghirap ang taong nangangailangan nito. Kung sa tingin nyo ibibigay ko sa inyo yun, nagkakamali kayo. Dahil kung pipilitin nyo ako, hihingi ako ng tulong sa pulis. Akmang aalis na sana sa Teresa para puntahan si Desiree para makalis na sila sa lugar na yun nang higitin siya ni Erica at biglang… Sa kabilang banda naman, walang magawa si Desiree doon sa kwarto kaya naman lumabas siya at umikot-ikot kung saan nakarating siya sa isang hallway kung saan may mga litrato ng pamilya ng kanyang ama. Napangiti siya nung makita niyang pamilyara na larawan ng mga ito kung saan nandoon si Darwin at ang tunay niyang ama na si Juanito. Iikot pa sana siya at kasalukuyan na siyang pupunta sa may pool. Nakasalukuyang natatanong siya dahil may malaking slide door na bukas. Papalapit na sana siya doon nang biglang may nahulog mula sa itaas. Nanlumo siya nang makita niya nga si Darwin iyon. Bumagsak ito mula sa terrace hanggang sa may tabi ng swimming pool na kung saan ay puro bato. Papa! Sigaw niya nang makita niyang bumulagta ito sa may sahig. Dali-dali niya itong nilapitan kung saan kumakalat na ang dugo nito. Papa! Papa, anong nangyari? Bakit nahulog ka? Papa! Papa!
Tanong niya nang mapatingin siya sa may taas at nakita niya doon ang kanyang tito at tita. Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo ang papa ko! Sigaw niya ng paulit-ulit bago siya tinulungan ng mga may doon. Isinugod sa ospital si Darwin at dinala sa emergency room. Time of death, 8:45 p.m. I'm so sorry, Miss Marquez. Yan ang sinabi ng doktor na nagpaguho sa mundo ng dalaga. Hindi! Hindi ito nangyayari! Papa ko! Bakit ba ito nangyayari sa atin? Ibalik niyo ang papa ko! Pagwawala niya sa mismong ospital dahilan para lapitan siya ng mga nurse. Hindi kinaya ng dalagang nangyari, kaya naman ay hinimatay siya. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari to. Sana hindi ko na lang sinabi na gusto ko mag-lawyer. Dahil sa akin, nangyari ang lahat ng ito. Dahil sa akin nawala si Papa. Paano na ako? Hindi ko kakayanin ang lahat ng ito. Sana panaginip lang ito. Ibalik niyo na sa akin ang Papa ko. Pagmamakaawan niya, para siyang pinatay ng paulit-ulit dahil sa nangyari sa kanya. Desiree, Pagtawag sa kanya ni Darwin, dahilan para mapatingin siya doon, kaagad niya itong niyakap at humagulhol. Buhay ka, Papa? Maraming salamat, panaginip lang yun. Ang sama ng panaginip ko, Papa. Iniwan mo raw ako mag-isa. Humahagulhol siya, dahilan para mapabuntong hininga si Darwin. makinig ka sa akin, anak. Hindi pa naginipan lahat ng yon. Everything happens for a reason. Kaya naman gusto kong maging matatag ka. Maybe, kaya ito nangyari sa akin. Para maging matatag ka. Palagi mong tatandaan na mahal kita, anak ko. Hindi man ako ang tunay mong ama, pero minahal kita na parang tunay kong anak. Ikaw ang naging mundo ko. Kaya sana, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Tuparin mo ang pangarap mong maging lawyer at pagdating ng araw ay tumulong ka sa mga taong nangangailangan. Pa, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na po akong iwanan. Hindi ko po kaya. Hindi pa ako handa. Pero kahit anong pakiusap ni Desiree ay wala na talaga. Mahal na mahal kita, anak. Ikaw ang nagparana sa akin na maging isang ama. Palagi mong tatandaan, ha? Ang paalala ni Papa. Yan ang huling sinabi ni Darwin bago siya nagtungo doon sa maliwanag na lagusan habang humahagulhol si Desiree habang hinahabol siya. Nagising si Desiree sa isang kwarto na hindi pamilyar sa kanya. Nagmamadali siyang tumayo at lumabas at napagtanto niya na yun ang mansyon kung saan namatay si Darwin. Walang kung ano-anong hinigit siya ni Dante at ipinasok sa kotse bago nila ito dinala sa sementeryo kung saan sila hinihintay ni Eric. Nasaan si Papa? At bakit niyo ako dinala dito? Ayan, nakalibing na. Magpasalamat ka. Ipinalibing namin yan. Balak nga sana namin ipatapon na lang. Kaso baka gumawa pa yan ng malaking issue sa pamilya Marquez. Dahil sa sinabi ni Cecilia, sinamaan siya ng tingin ng dalaga. Ang kakapal ng mukha niyo. Ngayon naiintindihan ko na si Papa kung bakit siya galit na galit sa inyo. Dahil bukod sa amin, lahat kayo ay masasama ang ugali niyo. Hindi niyo man lang ako hinayaang magluksa bago niyo ipinalibing si Papa. Napakasama niyo! Magluluksa ka pa, patay na yan. Magpasalamat ka na lang sa amin at magpaalam ka na dyan sa walang kwenta mong tatay. Or should I say, tito, dahil hindi naman yan ang tunay mong tatay. Parang may kung anong sumabog sa dalaga at sinuntok niya si Eric. Ang kapal na mukha mong sabihin sa Papa ang ganyan!
Wala kang alam sa naging buhay namin, kaya manahimik ka na lang. Mamamatay tao ka! Alam kong kayo ng mga kapatid mong yan ang pumatay kay Papa! Hindi ko kayo mapapatawad! Nagtawa na naman sila, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanila si Desiree. Ano naman kung ako nga? Sa tingin mo ba, magsasalita yung mga witness? Kahit anong gawin mo, walang maniniwala sa'yo. Dahil ako ang kakampihan nila. Mapapahiya ka lang at in the end, baka ikaw pa ang isunod namin. Napakasama mo! Wala kang puso! Para kang demonyo! Tandaan niyo to. Ngayong araw na to, isinusumpa ko kayong lahat. Babalik ang karma sa inyo at ipaparamdam ko sa inyo ang paghihirap na pinaparamdam niyo sa akin ngayon. Pagbabayarin ko kayong lahat sa ginawa niyo. Ipapakulong ko kayo! Itinaga niya sa sarili niya ang araw na yun kung saan hinamak pa nila ang ama niya nga yumauna. Ang ama niya na pinatay nila dahil sa kanilang kasakiman. Ngunit kaagad namang nawala ng malay ang dalaga nang suntukin siya ni Eric sa kanyang tiyan. Itapon mo ng babaeng yan. Malayo sa lugar na to. Ayaw na ayaw ko na siyang makita pa uli. Yan ang huling narinig ni Desiree bago siya nawala na ng malaya. Hindi alam ng dalaga kung ilang araw o buwan ang nakalipas simula nang mangyari yun. Nakita niya na lamang ang sarili niya na namamalimos sa kalye, kumakain ng mga tira-tirang pagkain sa basurahan at natutulog sa kalsada. Halos araw-araw siyang nakikipagsapalaran para lamang mabuhay. Nakikipag-agawa ng pagkain sa basurahan at minsan pa nga ay muntika na siyang maghahasa. Mabuti na lang ay nakahingi siya ng tulong. Para sa dalaga, nawala ng saysayang buhay niya simula nang mawala ang kanyang ama. Hindi niya alam kung papaano babalik sa dati niyang bahay dahil hindi niya rin alam kung nasan siya ngayon. Kasalukuyang nagmamadali ang dalaga sa paglalakad matapos siyang makipag-agawa ng pagkain doon sa isang basurahan sa restaurant. Nakalagay pa ito sa Tupperware at mukhang maayos pa. Kaya naman masaya niya itong binuksan at nilantakan. Ngunit nabigla siya nang may umagaw dito sa kanya na isang babae bago ito umupo sa tabi niya. Ano ba? Bakit mo inagaw yan? Nagpakahirap akong kuhain yan. Kung gusto mo rin, dapat kumuha ka. Akmang kukuhanin niya ulit yun nang itapon nito sa basurahan ng babae. Yan ba ang palaging kinakain mo? Madumi ang mga yan, iha. Tingnan mo, namamayat ka na imbes na tumaba. Alam ko, pero wala na akong ibang alam na paraan. Nakikita mo naman ang buhay ko, di ba? Sira-sira na, ni hindi ko nga alam kung tatagal pa ako. Iha, matuto kang gumalang. Mas matanda ako sa'yo. Pasensya na po. Ilang buwan na po kasi akong ganito eh. Maniwala man po kayo o sa hindi, pero mabait at magalang naman po talaga ako. Matalino rin po. Pero anong saysay nun kung nawala na po sa akin ang lahat nang dahil lang sa isang pangyayari? Anong pangalan mo, iha? Tanong nito, nag-aalangan pa ang dalaga na magsalita. Pero nagpakilala na rin siya. Ako po si Desiree. Pagpapakilala niya, nang biglang kumalam ang kanyang tiyan. Namula naman siya sa hiya, pero natawa naman ang matandang yun bago niya binuksan ang paper bag na kanyang dala. Inilabas niya ang pagkain doon at iniabot iyon sa dalaga. Ayan, malinis yan. Yan ang dapat mong kinakain. Medyo madumi pa ang katawan mo. Kaya gumamit ka ng kutsara at tinidor, ha? Dahil doon, nagmamadali namang kumain si Desiree, dahilan para mabilaukan siya. Iha, walang humahabol sa'yo. Wala kang kaagaw sa pagkain. Kaya naman magdahan-dahan ka. Binigyan niya ng tubig si Desiree at ininom naman ito ng dalaga. Pasensya na po.
Ilang araw na po kasi akong walang kain kaya ako ganito. Maraming salamat po dito sa pagkain ha. At pasensya na po sa asal na ipinakita ko sa inyo kanina. Napangiti naman ang babaeng yun dahil sa sinabi ng dalaga. Bago ako magtanong sa'yo, magpapakilala na muna ako. Ako nga pala si Attorney Delilah Rodriguez. May pangarap ka ba, iha? Tanong niya, dahilan para mapayuko si Desiree nang marinig ang salitang attorney at ang pangarap. Opo, meron po akong pangarap. Pero ang pangarap ko pong yun, ang naging dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Pwede ka bang magkwento? Makikinig ako. Dahil doon, nagsimula ng magkwento ang dalaga. Ang pangarap ko po ay maging isang lawyer. Gusto ko pong makatulong sa kapwa. At proud na proud po si Papa nang sabihin ko yun sa kanya. Sinabi niya pa nga po sa akin na willing siyang pasukin lahat ng trabaho. Magkaroon lang po ako ng pang-tuition sa law school. Ikwinento ng dalaga kung papaano namatay ang kanyang ama at kung bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon. Naawa naman sa kanya si Delilah nang marinig nito ang kanyang istorya. Gusto mo ba magsampa tayo ng kaso? Kung hindi ako nagkakamali, nasa tamang edad ka na, hindi ba? Kakasuhan natin sila. Attorney ako, tutulungan kitang ipanalong laban na ito. Pag-aalok niya sa dalaga, pero may nabuo sa isipan ng dalaga kanina habang nagkukwento siya. Huwag po muna sa ngayon. Gusto ko po na ako mismo ang magpapabagsak sa kanila. Kapag ako ay naging lawyer, babalikan ko sila at pagbabayarin ko sila sa mga ginawa nila sa amin ni Papa. Tumulo na ang luha ng dalaga dahil may namumuong lungkot at galit sa kanyang puso. Kaagad naman siyang niyakap ni Delilah kung saan napahagulhol siya dahil ngayon lang ulit may yumakap sa kanya kapag umiiyak siya. Mabaho po ako. Madudumihan ko po ang maganda niyong kasuotan. Napangiti na lamang si Delilah dahil sa sinabi ng dalaga. Wala akong pakialam sa suot ko. Mas may pakialam ako sa iyo. Dahil mukhang sobrang sakit ng kinikimkim mo kanina. Huwag kang mag-alala, iha, dahil nandito ako para sa iyo. Alam kong biglaan ang pangyayaring ito at sana'y magtiwala ka sa akin. Papayag ka ba kung kukup-kupin kita at pag-aaralin? Gusto mong maging lawyer na katulad ko, hindi ba? Natutuwa ako dahil may mga taong katulad mo na seryoso at may paninindigan. Kaya naman kung hahayaan mo ko, iha, gusto kitang gabayan hanggang sa makamit mo ang pangarap mo. Ilang minutong nag-isip ang dalaga bago siya tuluyang nakapagdesisyon. Hindi ko po kayo mababayaran pabalik sa ngayon. Pero nangangako po ako na hindi ko sisirain ang tiwala niyo. Gagalingan ko po ang pag-aaral ng law. At pagdating ng panahon, magiging isa akong lawyer na handang ipaglaban ng tama. Doon silang dalawa nangako sa isa't isa. Nangako si Desiree na hindi niya sisirain ang tiwala ni Delilah habang si Delilah naman ay gagabayan niya ang dalaga. Hindi inaasahan na doon pala mababago ng tuluyan ang buhay ni Desiree. Ang pangarap niya, ang akala niya hindi niya na matutupad ay muli niyang pinangarap alang-alang sa ama niyang nagmahal sa kanya, pati na rin sa tumatayong pangalawang ina niya na may tiwala sa kanya. Binihisan, pinakain at binigyan ng matitirhan ni Delilah si Desiree. Bukod doon ay binigyan niya rin ito ng pagmamahal. Pinapahalagahan niya ang dalaga at minamahal. Kaya naman muli itong naging masaya. Nagsumikap si Desiree na mag-aral ng law. Ginalingan niya hanggang sa umabot na siya sa huling 2 taon bago siya makagraduate. Isang araw, habang nag-aaral siya sa isang cafe dahil may exam siya, kinahapunan, may lalaking umupo sa may harapan niya. Hi, beautiful. Pagbati nito sa kanya, pero hindi man lang siya pinansin ng dalaga. Mukhang wala kang magulo ngayon kaya ako naisipan mong guluhin.
lumayas ka na. I don't have time for guys like you and I am busy. May exam ako mamaya, kaya wag mo akong guluhin. So feisty. Saka, grabe ka naman. Hindi mo pa nga ako tinitingnan eh. Hindi mo pa nga kilala kung sino yung kausap mo. Tapos, ginajudge mo na kaagad ako. I know you well enough. Damian Wayne Del Fiero. Playboy from Business Department ng USTI University and a heartbreaker. Lalo na ng mga students from Nursing Department. Tapos ka na bang magpaiyak sa Nursing Department? Kaya lumipat ka naman dito sa law? Paawat ka naman, uy. At saka, kung iniisip mo na maidadagdag mo ko sa collection mo, nagkakamali ka. Yan ang sinabi ni Desiree bago niya tinaasan ng kilay ang binata. You know me so well, Miss Rodriguez. Desiree Rodriguez from the Law Department. Smart, cold-hearted, who's always studying. You know what? You got me hooked into you. Nakangisi ito bago siya uminom ng kape habang nakatitig sa dalaga. Well, you always got hooked by girls. So no. Like I said, Mr. Del Fiero, kung nag-aakala kang may isasama mo ko sa mga koleksyon mo, nagkakamali ka. Well, you were right about that. Pero yung hook na naranasan ko sa'yo, that is so different from the others. Asahan mo nang hindi ako titigil hanggat di ka napapasakin. As of now, bye muna dahil kailangan ko pa mag-exam. Last year ko na ngayon. Nakakahiya naman sa'yo na future girlfriend ko kapag bumagsak ako. Adios, mi amore. Huling saad niya yun bago niya hinalikan ng kamay ng dalaga at umalis na ito. Sumakay ito ng sports car bago kumaway kay Desiree na ngayon ay hindi alam ang gagawin dahil sa lalaking yun. Kagaya ng sinabi ni Damian, hindi nga siya nito tinigilan. Coffee, my future attorney. Let's have lunch, my future attorney. Let's go on study date, my future attorney. Flowers for you, my future attorney. Let's go to the coffee shop, my future attorney. My future attorney ka dyan. Ano ba? Naririndi na ako. Hindi ka ba mahilig sumuko? Pang-ilan mo nang ayos sa akin yan. At alam mo naman kung anong isasagot ko, di ba? No! Kaya bumalik ka na doon sa university nyo. Hey, ang sungit naman ng future attorney ko. Kahit na paulit-ulit mo kong tanggihan at paulit-ulit na ma-reject, hindi kita susukuan. I like you so much, my future attorney. That's why I'm not giving up on you. Napairap na lamang si Desiree bago siya pumasok sa coffee shop at sumunod naman sa kanya si Damian. What? Papayag ka na? Oh my gosh! This is our first date? Alright. It's my treat today since pumayag ka na makasama ako. Hindi na lang siya pinansin ni Desiree at nagsimula na itong mag-aral. Umorder na si Damian ng pagkain nila. Hindi na nito tinanong si Desiree dahil alam niya ang gusto nito. Habang kumakain ng cake si Desiree, napansin niyang nakatitig sa kanya ang binata. Anong lugar na to? Tanong ni Desiree, dahilan para magtaka ang binata. Coffee shop po, my future attorney. Anong ginagawa ko sa coffee shop? Nag-aaral po, my future attorney. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ka po. Ano dapat ang ginagawa mo? Ay, oo nga pala. Kailangan ko mag-aral. Sorry po, my future attorney. Eto po, mag-aaral na po. Dahil doon ay nag-aral na din ito, kaya naman natahimik silang dalawa. 3:00 pa ang simula ng klase ni Desiree habang si Damian naman ay 2:00.
kaya nauna na itong umalis kesa sa kanya. Wala pang 10 minuto simula nang umalis si Damian nang may umupo ulit sa harapan ni Desiree. "Good afternoon, Miss Desiree Rodriguez." Binati siya ng isang babaeng medyo may kamuka, dahilan para magtaka si Desiree. Binati niya naman ito pabalik, dahilan para mapangiti ang babae. Ang cute mo naman. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto ka ng anak ko. Hi, my name is Derieri Del Fierro, ang mom ni Damian. Hello po. Ano pong sadya niyo sa akin? Bakit nandito ang mom ni Damian? Hindi kaya akala niyo girlfriend ako ni Damian at gusto niya akong palayuin sa anak niya? Alo, grabe naman yun. Kasama ko lang kanina si Damian eh. Kung iniisip niyo po na baka may relasyon kami ni Damian, naku, nagkakamali po kayo. Hindi niyo na po ako kailangang pagsabihan na layuan ko siya. Ano ba naman yung sinasabi mo, Iha? Siyempre hindi, no? Kung may sasabihin nga ako, sana'y sagutin mo na ang anak ko. Joke lang siyempre yon. Depende yun sa'yo. Ganito kasi yon, Iha. Napapansin ko na palaging motivated si Damian na mag-aral. Alam mo naman, huling taon niya na dahil graduating na siya. Kaya naman masaya ako dahil nagpupursige siya. Yun naman pala kasi ay dahil sa'yo. Nabigla at hindi makapaniwala si Desiree nang marinig niya ang sinabi ng ina ni Damian. Alam mo, ikaw ang kauna-unahan kong nakitang seneryoso ng anak ko. I'm sure you know him as a playboy dahil kalat na yon. Pero simula nung nakilala ka niya, nagbago na siya. Ikaw na lang ang gusto niya at nagsisikap siya para sa'yo. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Iha. Tulungan mo naman ang anak ko. Siya ang tagapagmana ng Del Fierro Company, Hotel and Resorts. Gusto namin na makapagtapos siya. Kahit yung mga study session na yan, makakatulong na yan sa kanya. Dahil kapag ikaw ang nasa harapan niya, alam mo bang namomotivate siya? Kasi naman, Iha, sino ba namang hindi mamomotivate kung yung taong minamahal niya ang katapat niya, hindi ba? Dahil doon, pumayag naman ang dalaga. Hindi rin alam ng dalaga at ayaw niya sanang aminin, pero mukhang nahuhulog na siya sa binata. Bukod kasi sa sobrang kulit nito ay nakikita niyang seryoso talaga ito sa kanya. Pero hindi niya ito inaamin sa sarili. Pinaninindigan niya muna sa ngayon ang pagiging in denial niya. Palagi na silang sabay na nag-aaral hanggang sa dumating ang araw ng graduation ni Damian. Paikot-ikot ang tingin niya sa may upuan ng visitors ng graduation nila. Pero parang hindi niya makita doon ang dalaga. Nalungkot ito at pilit lang siyang ngumingiti nang makaakyat na siya sa stage. Akala niya hindi na makakapunta si Desiree. Pero nagulat siya nang salubungin siya ni Desiree na may tilang regalo para sa kanya. Congratulations, Mr. Del Fierro. Pagbati sa kanya ni Desiree, dahilan para maluha ito. Yumakap sa kanya si Damian at niyakap niya naman ito pabalik. Nang humiwalay ang binata sa yakapan nila, nabigla ang dalaga nang makita niyang umiiyak ito. Oh, bakit ka umiiyak? Nakapagtapos ka na at hindi ka bumagsak, di ba? Akala ko kasi hindi ka na darating eh. Alam mo ba kanina, hinahanap kita. Nagbabaka sakali na pinapanood mo ko. Pero hindi kita makita eh. Napangiti naman si Desiree bago niya pinunasan ang luha nito. Pinapanood kita kanina. Hindi mo lang talaga ako nakita. Ngayon, congratulations ulit. At saka, tara na, baka mali tayo sa restaurant. Pag-aaya niya sa binata, dahilan para magtaka naman ito. Bakit? Anong gagawin natin doon? Nagtatakang tanong niya sa dalaga. Ano pa nga ba? The celebration ng graduation mo. Nagpa-reserve kasi ang mama sa restaurant. Kaya doon tayo magla-lunch.
Alam ko nauna na sila tita, kaya sumunod na tayo. Nakapagtapos na ng pag-aaral si Damian at nang mag-bar exam siya ay pumasa naman kaagad. Nagsimula na magtrabaho ang binata sa kumpanya ng kanyang ama habang si Desiree naman ay nag-aaral pa rin. Palagi niyang binibisita ang dalaga sa favorite cafe nilang dalawa at kahit tapos na si Damian sa pag-aaral ay ganoon pa rin ang trato sa kanya ni Desiree. Lumipas ang taon at finally, si Desiree naman ang gagraduate. Siyempre, pinuntahan rin siya ni Damian kahit busy na ito sa trabaho. Summa cum laude. I'm so proud of you, my future attorney. Pagkalipas lang ng ilang taon, makakamit mo na rin ang hustisya na inaasam mo. 1 dekada nang nakalipas. I just wanna say that I'm so proud of you. And I will always be. Habang nagsasalita si Damian ay hindi niya napigilan ang sarili na maiyak. Dahilan para mapatawa naman ng mahina si Desiree. Bakit ikaw ang umiiyak? Hay nako, napakaiyakin mo talaga. Hindi ako makapaniwala na sa likod ng pagiging playboy mo ay isa kang makulit at iyaking lalaki. Tama ng pag-iyak. At may celebration din ako kasama si Mama. Sumama ka, ha? Ha? Grabe ka naman, my future attorney. Meeting the parents na kaagad tayo, ha? Hindi pa nga tayo eh. Kung gusto mo, lumuhod na ako sa harapan mo at mag-propose na. Sira ulo ka talaga. Tara na nga. Nakangiti at puno ng saya at satisfaction ang nararamdaman ni Desiree nang makapagtapos siya. Nag-bar exam kaagad siya at kagaya ng inaasahan, nakapasa siya. And our top notcher for this year with a rating of 99.86 from the University of San Dimuflero or USD, Desiree Rodriguez. Sobrang saya ni Desiree nang marinig niya yun. Akala niya'y hindi siya makakapasa pero naging top notcher pa talaga siya. Umiiyak niyang niyakap si Delilah na kasalukuyang naiiyak na rin dahil sa sobrang saya. Maraming salamat po, Ma. Dahil pinagkatiwalaan at binigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Ngayon, ito ang regalo ko sa iyo, Ma. Ang dating pulubi na nakita mo lang sa isang parke na kumakain ng maduming pagkain ay isa ng ganap na lawyer. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo. Mahal na mahal po kita. Pagpapasalamat ni Desiree sa kanyang naging ina at gumabay sa kanya. You never failed to make me proud, anak. I'm so proud of you, Desiree. Naabot na ni Desiree ang kanyang pangarap. Isa na siyang ganap na lawyer ngayon pero bago maisakatuparan ang plano niya. Good morning, my attorney. Ang aga mo naman dito. Pero sakto ka lang dahil you won't believe what I found. Nakangising sabi ni Damian bago niya inilapag sa mesa ang mga papel na nakuha niya mula sa investigador na kanyang kinuha. Cecilia Rodriguez Dejado. Do you know that she's stealing from one of my business partners? Na business partner niya rin. She confirmed it and I told her that we will handle this. Dante Marquez, a drug addict who's also a drug pusher. I have a lot of evidence about him. CCTV footages of him exchanging drugs and pictures. And aside from that, I had one of my people buy drugs from him. He doesn't know that he's secretly being filmed. Of course, hindi nila gagamitin yon. Ang kulang na lang natin ay yung possible na CCTV camera kung saan itinulak ni Eric Rodriguez ang dad mo. Kailangan natin ng spies sa loob ng mansion. Well, that's great. I can't wait to put all of them behind bars soon enough. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa amin ng papa ko. And of course, I will help you with that, my attorney. Thank you. Pagpapasalamat nang maupo sa tabi niya si Damian. Reward please, my attorney. Alam na ng dalaga kung ano ang tinutukoy nito
kaya binuksan niya ang kanyang bisig at yumakap naman sa kanya si Damian. I miss you so much, Attorney Rodriguez. Alam mo ba, gusto na kitang sundan dun sa Hong Kong. But thank God, nakauwi ka na ngayon. Paglalambing ni Damian bago niya hinalikan sa noo si Desiree. Wala pa silang formal na label, pero para na silang mag-asawa kung ituring nila ang isa't isa. Natawa si Desiree sapagkat napakaangas at malaki ang dating ni Damian kapag ang kausap niya ay mga katrabaho at employee niya. Pero kapag magkasama silang dalawa, para itong nagiging baby na nanghihingi ng lambing. Patuloy pa silang naghanap ng pwede nilang maging spy sa loob ng mansyon ng mga tito ni Desiree, pero wala na talaga silang mahanap. Medyo nahihirapan sila hanggang sa isang araw ay hindi inaasahang nakita nila ang isa sa pinakamatagal na security guard ng bahay na yun. Kilala ko siya. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Kuya Ben. Hanggang ngayon pala, dito pa rin siya nagtatrabaho. Pwede siyang maging spy natin. Pagbibigay suggestion ni Desiree. Pero paano? Baka isumbong lang niya tayo kapag kinausap natin siya. Malalaman natin yan mamaya. Off shift na siya. Sundan mo yung sasakyan niya. Kaagad namang sinunod ni Damian ang utos ni Desiree. At sinundan niya nga ito. Lumabas si Ben sa tapat ng isang kalye, kaya naman sinundan siya ng dalawa. Alam kong kanina pa kayo nagmamasid. Anong kailangan niyo sa akin? Natikil naman si Desiree at Damian nang sabihin niyo ni Ben. I'm impressed, Kuya Ben. Nahalata mo na pala kami. Nasa mansyon pa lang ako. Nahalata ko na kayo. Anong kailangan niyo sa akin? Humarap ito sa kanila, kaya naman hinubad ni Desiree ang suot niyang hoodie. Hello, Kuya Ben. It's nice to see you again. It's been, what? A whole decade? Ma'am Desiree, buhay po kayo. Ay nako, salamat sa Panginoon. Hindi alam ng dalaga. Pero para bang naiiyak na masaya si Ben. Nung mamatay ang papa mo, hindi ko matanggap ang nangyari dahil hindi ko man lang siya matulungan. Hindi ako makapagsumbong sa pulis dahil pinagbantaan nila ako. Nabigla ako nung bigla ka nawala. Ngayong nakita kong buhay ka, medyo napayapa ng loob ko. Nagulat sila nang bigla na lamang itong lumuha. Si Darwin, ang best friend ko. Kahit natauhan lang ako sa mansyon na ito, kaibigan ang turing niya sa akin. Kaya hindi ko mapatawad ang sarili ko na hindi ko siya natulungan nung pinatay siya ni Sir Eric. Binabala ko na sanang itakas ka, pero hindi ko magawa. Palaging may bantay siya sa'yo noon, kaya hindi ako magkaroon ng pagkakataon. Nung nawala ka, akala ko pinatay ka rin nila. Hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili ko. Dahil kung hindi ako naging duwag, hindi ka sana mawawala nun. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay ka. Hindi na napigilan ni Desiree ang luha niya at naluha na rin siya. Naikwento rin kasi sa kanya noon ni Darwin na may best friend siya at ang pangalan nito ay Ben. Maaari niyo pa po akong tulungan, Kuya Ben. Mabibigyan po natin ng hustisya ang pagkamatay ni Papa. Pero, kakailanganin ko po ang tulong niyo para doon. Pakiusap niya kay Ben, nagbabaka sakaling tulungan siya nito. Sige, tutulong ako kahit ano. Basta mabigyan ito ng katarungan ang pagkamatay ng papa mo at para na rin makulong na ang mga masasamang tao na yun. Lahat yun, sila, may mga masasamang ginawa. Lahat sila, nararapat na makulong. Nakikita kasi ni Ben kung paano tratuhin ng tatlong magkakapatid na yun si Darwin, kaya naman galit na galit din siya sa mga ito. Hindi ko po alam kung nandoon pa ito. Pero,
Kaya niyo po bang kumuha ng kopya ng CCTV footage doon sa may terrace kung saan nangyari ang pagtulak nila kay Papa? Yun na lang po kasi ang kailangan ko para maipakulong sila. Alam ko na po ang mga maling ginagawa ni Tita Cecilia at ni Tito Dante. Kay Tito Eric na lang po ang kulang ko. Sabay-sabay ko silang ipapasok sa kulungan para pagbayaran nila ang ginawa nila sa amin. Kahit ikapapahamak yan ang buhay ko, Desiree. Gagawin ko para sa papa mo. Para man lang kahit dito, makabawi ako sa mga kabutihang loob na ginawa niya sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Mang Ben. Ako pong bahala sa inyo. Sa oras na makuha po namin ang ebidensya, pababantayan po kita para masigurado ko po yung safety mo. Nako, maraming salamat sa iyo, iho. Sige na, at kailangan ko ng uboy. Bukas, pagkatapos ng shift ko, doon sa paggagwardya ko, ibibigay ko ang kopya ng CCTV footage. Nagpaalam na si Ben at nauna na itong umalis kesa sa kanila. Kaunti na lang, Papa. Ipinapangako ko sa iyo. Kaunti na lang. Makakamit ko na ang hustisya para sa iyo. Hindi na napigilan ni Desiree ang sarili at napahagulhol na siya doon. Kaagad naman siyang niyakap at pinatahan ni Damian bago sila bumalik sa opisina nito. Matapos makuha ni Ben ang footage ay kinumpay na ito ni Desiree bago siya pumunta sa pulis at nagpadala ng warrant of arrest. Dahil sa mga ebidensya, pinapaharap sila sa korte. Hiniling ni Desiree na magsabay-sabay ang tatlong magkakapatid para maisagawa niya ang noon niya pang binabalak na paghihiganti. Nagsimula ng korte at todo tanggi naman ang tatlo sa mga inaakusa sa kanila. Your Honor, hinding-hindi ko po magagawa sa kapatid ko yun. Oo, tinalikuran po kami ni Darwin. Pero ang patayin siya, nang dahil lamang sa pamana. Handa pa akong ibigay sa kanya ang pamana sa akin. Bumalik lang siya sa amin. Dahil gustong-gusto ko na bumalik siya at makita namin siya. Ganon din po ako. Saka, Your Honor, hindi naman ako magnanakaw sa mga business partners ko. Marami akong business partners. Alam nilang hindi ako ganon. Ang mga litratong yon, gawa lamang ng AI. Gusto lang nilang sirain ang pamilya namin. Tingnan mo naman, Your Honor, oh. Sabay-sabay kaming kinasuhan. Gusto lang nilang kaming pabagsakin. Gusto na lamang matawan ni Desiree dahil sa pagiging pabiktim ng mga kamag-anak niya. Hindi niya makakalimutan yung mga pangyayaring inalipusta, sinaktan at hinamak sila ng mga ito. Kaya naman galit na galit siya. Kinakain siya ng galit at gusto niyang sakta ng mga ito pero ayaw niyang gumamit ng dahas para lamang makaganti dahil alam niyang magagalit ang kanyang ama. Mula sa kabilang partido, magsalita ka na, Attorney Rodriguez. Magandang umaga po, Your Honor. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po sanang magpakilala sa kanila. In case nakalimutan na po nila kung sino ko. Ako si Attorney Desiree Rodriguez. O baka mas makilala niyo ako sa pangalang Desiree Rodriguez. Magkapares tayo ng apelyido, ano? Magkamag-anak. Sa totoo lang, naniniwala ho ako noon sa kasabihang blood runs thicker than water. Pero nang makilala ko sila, nawala ng paniniwala na yon. Si Papa, pinili niyang umalis sa inyo dahil sa kasakiman at kasamaan ng mga ugali ninyo. Bata pa ako noon, pero tandang-tanda ko lahat ng sinasabi niyo sa akin. Iligaw mo na yan. Wala naman niyang magulang. Iwan mo na lang yan sa tabi-tabi. Dalhin niyo na sa bahay ampunan. Wala naman niyang kwenta para sa atin. Pero si Papa, siya ang kaisa-isang nagtanggol sa akin. Pinili niyang talikuran ang pamilya niyang sumasanto sa pera para sa akin. Kahit na siya ang nakatadhanang tagapagmana ng pamilya nila, iniwan niyang lahat ng yon at namuhay ng simple kasama ko. Gusto ko mag-aral ng law
Dahil para pagdating ng panahon, ay makatulong ako sa tao na makamit ang hustisya nila. At hindi ko ina-expect na ako rin pala ang manghihingi ng hustisya. Nang dahil sa pamana na yan, pinatay niyo si Papa. Nang dahil sa ayaw sa inyo ibigay ni Papa ang mga iyon, tinapos niyo ang buhay niya. Ang Papa ko, na mas kilala bilang si Darwin, ay kinitil niyo ang buhay ng dahil sa pera na yan. At natatandaan niyo pa ba kung ano yung sinabi ko sa inyo sa sementeryo? Babalikan ko kayo. At kukuhanin ko ang hustisya para kay Papa. December 6, 2025. Simula 7:55 hanggang 8:25. Nag-away kayo ni Papa sa rooftop. Tapos, tinulak mo siya. Sinenyasan ni Desiree si Damian na ipakita ang CCTV footage na ebidensya nila. Malinaw na malinaw at kitang-kita doon ang pagkakatulak ni Eric kay Darwin na bigla at nagulat ang mga taong nandoon nang makita nila ito. Next! Hindi ka magnanakaw, Mrs. Cecilia? Ano tong mga ebidensyang to? Halos ilang milyon na ang nananakaw mo sa mga business partners mo. At ikaw naman, Sir Dante? Hindi mo alam na ang isa sa bumili sa'yo ay tauhan namin. Ang pagbili na naganap dyan ay alam ng kapulisan. Ibinigay namin sa kanila ang droga na nakuha dahil wala kaming balak gamitin yun. Ngayong nasa harapan niyo na ang lahat ng ebidensya na nakuha ko, may masasabi pa ba kayo? Kalokohan ang lahat ng yan! Napakasama ng ugali mo! Mabubulo ka sa impyerno! Nagsisigaw ang mga tito at tita niya doon. Dahil sa mga ebidensya, ay nagbaba na ng hatol ang judge at lahat sila ay nakulong. Nakuha na ni Desiree ang hustisya na gustong-gusto niyang makamit. Kaya naman, napahagulhol na lamang siya sa yakap ni Damian na kasalukuyang proud na proud sa kanya. I'm so proud of you, Desiree. Nagawa mo na. Finally, nabigyan mo na ng hustisya ang pagkamatay ng papa mo. I'm so happy for you. Niyakap naman siya ni Desiree bago ito nagsalita. Maraming salamat at nanatili ka sa tabi ko. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Kaya maraming salamat, Damian. Pagpapasalamat nila sa isa't isa. Nang biglang tumawag kay Desiree si Attorney Alvarez, pinapapunta siya nito sa opisina. Kaya naman pinuntahan siya ng dalaga. Narinig ko ang nangyari. Sigurado ako, kung nandito ang papa mo, ay proud na proud siya sa'yo. Hindi rin ako makapagsalita doon dahil pinagbantaan nila ako at ang pamilya ko. Mabuti at nakamit mo na ang hustisya para kay Darwin. Pagpapasalamat ni Attorney Alvarez bago ito naluha. Bilang kapalit noon, ay hinawakan ko ito at itinago ng halos 1 dekada para sa'yo. Pirmahan mo lang ito at makukuha mo na ang lahat ng ito sa susunod na buwan. Doon na inilabas ni Attorney Alvarez ang kontrak patungkol sa pamana. Sa totoo lang po, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa pamanang ito. Pero dahil ito ang ipinagkatiwala sa akin ni Papa, kukuhain ko po ito at gagamitin ng maayos. Pinirmahan na ni Desiree ang kontrata bago siya umuwi kasama ang binata at nagpahinga. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang puntod ng ama. Hindi niya nadalaw ito ng sobrang tagal. Nagsimula siyang maglinis doon kahit solo pa lamang siya dahil may meeting si Damian. Sinabi nito na susunod na lamang ito sa dalaga. Papa, magandang umaga. Kumusta ka po? Pasensya na po kung hindi kita madalaw nung nakaraan ha. Pinaghandaan ko na po kasi ang lahat. Halos 1 dekada ko pong inasamang hustisya na ito para sa iyo. At ngayon, nakamtan ko na po ito. Papa, lawyer na ako.
Kagaya po ng pinag-usapan natin noon. Tumutulong po ako sa mga nangangailangan ng hustisya. Alam niyo po ba pa? May nakilala ko noon. Nung akala ko wala nang kwentang buhay ko. Siya po si Mama Deli. Kagaya niyo, wala rin po siyang asawa. Sayang nga po erereto sana kita sa kanya. Pero joke aside, siya po ang tumayo bilang magulang ko nung nawala po kayo. Pinag-aral niya po ako, Papa. Nagtiwala siya sa akin, kaya hindi ko po siya binigo. Papa, top-notcher po ako sa bar. Rank 1 pa nga Ginawa ko po ang lahat ng ito dahil kay Mama Deli. Siya po yung nasa isip ko. Papa, malaki na ang dalaga mo, Magte-30 na ako sa isang buwan, pero wala pa ring boyfriend. Napatigil naman siya nang makita niya si Damian. Nakabababa lamang ng kotse. Kumakaway pa ito sa kanya bago naglakad papalapit. Wala akong boyfriend, Papa. Pero minamahal meron. Siya po si Damian Wayne Del Fiero. Alam mo po ba, Pa? Babaero yan. Palagi niya nga akong kinukulit At palagi ko rin siyang nire-reject. Sino ba namang hindi magugulat? Seryoso pala siya sa akin. Hinintay niya ako at tinulungan na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. At bukod doon, napakabait at napaka-understanding niya sa akin. Yun siguro ang naging dahilan kung bakit ko siya minahal. Dahil parehas po kayo na mahal ako. Iniintindi ako at pinapahalagahan ako. Wala pa po kaming label as of now. Pero siya na po ang gusto kong makasama habang buhay. Dahil kapag siya po ang kasama ko, feeling ko safe ako. Yan ang huli niyang sinabi bago tuluyang nakarating si Damian. Hi, Tito. In case na hindi pa po ako naipapakilala ni Desiree. Ako po si Damian, ang future husband niya. Mahal na mahal ko po yung anak niyo. At siya po ang unang babaeng sineryoso ko. Hindi ko na po siya pakakawalan. At siya na po ang pakakasalan ko soon. Huwag po kayong mag-alala. Dahil aalagaan, mamahalin at pahahalagahan ko po ang prinsesa niyo. Hindi ko man po kayo nakilala. Pero nagpapasalamat po ako. Dahil nagpalaki po kayo ng taong malakas ang loob. Mabait at may determinasyon. At higit sa lahat, matapang. Asahan niyo po na pasasayhin ko si Desiree at mamahalin habang buhay. Wow ha, nagpakilala ka kaagad sa papa ko? Siyempre naman soon to be papa ko rin siya. Di ba papa? Siya nga pala, nagdala po ako ng pagkain. Dahil feeling ko, hindi ka na naman kumakain Lahat yan, favorite food mo. Kita mo, Papa? Yan ang lalaking minamahal ko. Medyo makulit lang pero mahal niya ako at mahal ko siya. Yan ang sinabi niya sa kanyang ama, gamit lamang ang kanyang isip dahil ayaw niyang marinig ito ni Damian. Makalipas lang ang ilang buwan, pinayagan na ni Desiree si Damian na manligaw. Pinakilala niya na rin ito sa kanyang mama Delilah, na boto naman ito sa kanila. Halos 1 taon silang naging magkasintahan hanggang sa mag-propose ang binata at nagpakasal na sila. Makalipas ang 5 taon, may 2 na silang anak. Ang panganay na lalaki ay si Damian, habang ang punso naman na babae ay si Derira. Wow, Daddy! Ganyan po ang ginagawa ni Mommy, right? Tanong ni Damien habang nanunood ng isang palabas kung saan may attorney na nasa korte, ipinaglalaban ang biktima upang mabigyan ng hustisya. Yes, anak. Alam mo ba, it takes courage to do that. Nung makita ko ang mom nyo na ginawa yan, talagang namangha ako. Sobrang tapang niyang isinalaysay ang mga nangyari noon. At in the end, nanalo siya. Ibig sabihin po nun, malakas at matapang po si Mommy?
Tanong naman ni Terira na nagpangiti sa kanyang ama. Oo naman. Your mom is the strongest person I know. She will do everything para sa katotohanan. Marami ng kinaharap na kaso ang mami nyo. At kahit isa, hindi pa siya natalo. Lahat ng kaso niya, ipinapanalo niya dahil para ito sa hustisya. Nakaka-amaze naman po si Mommy, Daddy. In the future, I wanted to be just like her. I will help someone in need. And I will give justice to those people who are hurt by others. Sobrang nakaka-proud naman yan, anak ko. Pero I'm happy dahil gusto mo maging katulad ko. Magbibigay tayo ng hustisya para sa mga taong bayan na nangangailangan nito. Kaagad namang nagtakbuhan si Darira at Damien papunta sa kanya. Mommy, you came back early. Of course! We're going to watch a movie, right? My work finished early. That's why I'm here to spend time with you. Dahil doon, nagsimula na silang manood ng palabas. Makalipas ang ilang oras, nakatulog naman ang dalawang bata. Kaya nagkaroon ng oras para mag-usap ang mag-asawa. Good day at work, wifey? Yeah. And so far, everything is good. Nakasalubong ko kanina si Miss Guerrero and she invited me to eat lunch. She kept thanking me for winning her case because she's finally got away from their abusive husband. That's good. I'm glad you're helping others, wifey. I'm proud of you and everything that you achieved. Nakakatuwa nga eh. Dahil pati anak natin, gusto na ring maging lawyer katulad mo. Yeah, that's good. And thank you for always being here with me, Abby. Without your support, baka nahirapan akong harapin ito. Thank you for all the things that you've done for me. Pagpapasalamat naman ni Desiree sa kanyang asawa. Alam mo naman, I will do everything for you. Ganyan kita kamahal. I love you, always and forever, my wife. Of course, that includes our babies. Napangiti naman kaagad si Desiree bago siya nagsalita. I love you to the moon and back, Abby. And also for our babies. Nagtawanan na lamang silang dalawa bago nila hinalikan ang isa't isa at natulog na rin kasama ang mga anak nila. At dyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.